Yung 5-5 na flood control na sinasabi ni BBM natapos na ay outside Manila lang. Yung sinasabi nyo, kung bakit binabaha pa ang Manila ay dahil sa damakmak na reclamation. Iniwan ng poon ninyo. Emerjan Obong. Asan? ikaw naman, Emerjan, naglolokohan pa tayo eh. Yung Batangas ba, Metro Manila yon? Yung Laguna ba, Metro Manila? Ano pa ba yung mga binaha na hindi Metro Manila? Wag tayong maglokohan. Yan yung nakakabuisit eh, no? Lahat po tayo nakakanood na ngayon, panahon na po ngayon. Yung Bicol ba, Metro Manila? Panahon na po ngayon na social media eh. Hindi po yan paramihan ng tao na nagsasalita. Metro Manila lang naman yung 5,500 nasa labas ng metro. Si Bongbong na nga nagsabi, sabi ni BBM, nariyan lang yun. Na-overwhelm lang. Na-overwhelm, ibig sabihin, bumaha. Kaya tayo binaha kasi bumaha. Maraming tubig. Di ba ang flood control para hindi bahain? Cagayan, hindi po yan Metro Manila. Ano ba yung pinagsabi mo Metro Manila lang binabaha? Ikaw ba talaga ay hanggang ngayon ba panahon na po ng internet ngayon? No? Ang dali na pong mag-research, may Google na. Isabela po ba ay Metro Manila? Hindi ko alam kung sinisira mo lang. Sinisiraan mo lang ba si BBM? Alam niyo po, no? Hindi naman po ito inuman eh. Ang dami nanonood sa atin ng live, 1,600. Tapos kakatwiranan mo ko na, sa Metro Manila lang naman binaba. Yun naman 5,500. Sa labas ng Metro Manila yun. Naknampo pa naman. No? So lahat yan, labas ng Metro Manila. Sige. Ay sa Metro Manila lang binaba. Sa labas, wala. Ay yung Bicol pala, saan parte ng Metro Manila yan? Malapit ba sa MOA yung Bicol? Yung bang matatawa ka na lang no? Yan kasi mahilig kasi kayo manood sa mga bobo nyong vlogger. Kaya kayo nabobobo din. Makinig kayo lagi sa matalino, tatalino rin kayo. Putya, yung kinukunan ng impormasyon nyo si Nino Barsaga, paano titino yung mga vlogger nyo? Biruin nyo na isahan kayo ni Nino Barsaga. Sabi ni Nino Barsaga, nagpapasok siya ng chiching sa Malacanang. Kahit po sinong matinong Duterte supporter, wag ng vlogger Duterte supporter, hindi maniniwala na makakapagpasok ka ng chiching sa Malacanang. Pero lahat ng BBM vlogger, chiching sa Malacanang. Sir Badge, yung Bulacan, malaki ang baha nun, Bagyong Karina. Parte yata ng Metro Manila yung Bulacan, ayon dun sa nag-comment. Kaya kayo pinagtatawanan eh. Pero yun. Yun, binalita nila lahat yun. Putya, sabi ko. Eto sabi ni Tonying. Makinig ka, Jared, at sa lahat ng, di kasi ako nanonood ng iba eh. Pinanonood ko lang si Abet at si Jared eh. Dahil sila yung dalawang pinakamalaki, di ba? Sabi mo, fake news si mali si Tonying, di ba? Pinalalabas mo na fake news. Ganito pa sabi ni Jared eh. Kaya naman magsalita ni BBM. Bakit ipapadaan pa kay Tonying? Bakit kaya? Bakit hindi sa'yo?
Nagseselos ka ba, Jaret? Si Tunying kasi, may silbi. Ile-level mo kasi yung level lang yan. Ano sabi ni Tunying? Yung mga kasama ko, kasama niya mga loyalista. Humingi na ba kayo ng paumanhin sa sinabi nyo sa akin? Hindi pa ba kayo nanghingi ng sorry ko, Tunying? Mag-sorry naman kayo. Diyan nyo po makikita yung pagkatao ng mga tao, no? Sabi pa ni Tunying, imbis na mag-sorry, binabanatan pa rin daw siya. Na bakit daw niya nilantad yung private. Binalikan na naman sila ni Tunying. Hindi ko po yan ilalabas. Tignan nyo. Nabisto natin. Hindi ko po yan ilalabas. Nang hindi ako nagpaalam. Nagpaalam pala si Tunying. At pinayagan siya. Yun ang ibig sabihin. Pahiya na naman si Jaret. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jaret. Hindi porket hindi sa iyo pinadadaan. Ibig sabihin, Jaret, hindi ka kapanipaniwala. Kumukuha ka ng impormasyon kay Barsaga. Kay Barsaga. Anak ng pupa, Ang tagal pong si Barsaga po, napakatagal po niya na Duterte supporter. Sa tingin niyo po ba may Duterte vlogger na kinunan siya ng impormasyon? Kayo naman, Kaya ako pinanunood yan, natatawa ako. Katatawanan po yan. Kayo kinukunan nyo ng impormasyon. Nung naging BBM supporter, kinunan nyo na ng impormasyon si Barsaga. Talaga? Ganun kayo katindi? Ayun yun. Talaga ba doon? Kinunan nila ng impormasyon? Opo, kay Barsaga po galing yun. Kay Barsaga galing yung tokis na nagdadala siya ng chiching sa Malacanang. Nakapunta na ba kayo ng Malacanang? Pucha, ako po minsan lang ako nakapasok ng Malacanang. Hindi ka makakapasok diyan, kinakailangan may pangalan ka ron. Saan ka pupunta po? May atinan po ako manunumpa diyan. Ano po pangalan? Dapat may pangalan ka ron. Ayun, check. ID nyo po. Tapos magpapasok ng chiching. Boss, may chiching ako rito. Ganun ba? Ikalawang chinismis niyan. Yung basketball player daw ay shooting ni BP Sara. Naknam po pa. Kuryente na naman kayo. Kilala ko yun si Amores Dahil sports po ako Kaya po sumikat yan si Amores. Sinapak niya yung buong team na kalaban. Walang nakaawat sa kanya. Literal po mag-isa. Laban sa lahat. Ang galing po sa suntukan Ginawa ng chismis. Kasi sinulatan ni BP Sara. Sumulat si BP Sara dahil alam niyo yun, yung si BP Sara rin na napak Kung hindi niyo po alam, nanapak po si BP Sara ng sheriff. Kumbaga binigyan niya ng na another chance si Amores na magbago lang siya. Napunta sa PBA yung Amores. Ginawa ng chismis na kesyo karelasyon. Yan po yun. Kaya kung napapaniwala kay Ninyo, ngayon tomboy naman daw. Correct. Binigyan niya ng encouragement. Ngayon, napunta sa PBA. Kasi kinukundina na ng lahat si Amores Pinatatanggalan pinababan sa lahat ng liga Dahil sinapak niya yung buong team Madali kayong paikutin ngayon naman, ayan naman. Ano na nga yung, kanina na nga ako nagre-react.
Actually, nakalimutan ko na kung bakit ako naglilitanya ng ganito, eh. Ano na nga yung nireactan ko. The Ghost, boss, hirap ng pigilan ng krimen. May chop-chop, may binaril. Habang nakaupo, isang taga-Bifar na babae binaril. May ginahasa ng tatay na naman sa drugs. Ladies and gentlemen, ang bagong Pilipinas. Yung kay Jaret. Jaret, yari ka kay Tonying. Hindi ka na nag-sorry, ginawan mo na naman ang kwento. Bakit daw nilabas ni Tonying yung private conversation? Ano sabi ni Tonying? Ilalabas ko ba yan nang hindi ako nagpaalam? Tama nga naman. Kayo naman. Alam na natin yan eh. Alam na namin yan. Sinasabi nga namin, imposible naman. Imposible naman na ilabas ni Tonying yan ng walang basbas. May basbas po yan. Dahil mahina umintindi si Jaret, alam mo Jaret, mag-abogado ka pa naman, di ba? Medyo tigil-tigilan mo kasi chinchanchu. Kaya ka hindi nagpupunta sa rally, alam ko na eh. Kaya ka hindi nagpupunta sa rally, baka matunaw yung chinchanchu mo. Nakakahiya, puta pa na rally. Ako, kayo, nako. Hindi pala naniniwala yung mga vlogger nyo sa rally nyo. Ano ba naman yan? Kate Jessica. Thank you very much sa $9.99 na pangkape. Ayun po ang pinakamahirap. Yung mga ipinaglalaban kayo, yung mga pinaglalaban nyo, hindi pinaniniwalaan. Sir Bads, lalabas ba nito yung kung walang instruction kay BBM? Alam na natin yun eh, di ba? Kunwari lang na nag-leak. Nilik talaga yun, no? Di sinabi rin ni Tonying. Bawas-bawasan mo kasi ka-chinchancho mo. Mag-sorry ka muna kay Tonying. Hindi kayo nagsosorry. Pucha, mali-mali na. Buti, mabait si Tonying sa inyo. Mahilig pa naman magdemanda din. Di ba? Dinimanda niya si Maharlika. Boss Bas, ano na balita kay kabayong ninyo? Buhay pa kaya siya? Buhay pa. Nagbablog pa nga eh. Mas marami pa nga views sa kanila. Palabas lang nila yung nag-leak daw yung text. Di lumabas din ang totoo na nagpaalam muna si Tonying bago niya. Imposible pong hindi yun eh. Yung bells ang pinupuntirya ng US General. Kasi nung tumunog yung bell, yun yung, ayon pala, tama, correct. Nakalimutan ko sa kwento. Thank you very much kay Floren Carlos Suba. Yun po yun. Yun na yung simula ng atake nung yung bumatengteng. Kaya po yung pinuntirya nila para nakuha nila yun. Naka-display po yun sa sa isang military base sa Amerika. Kami pa anuhan nyo na mahalaga ba yung Balanggi Gabels? Hindi nyo po alam ang kahulugan ng Balanggi Gabels sa kasaysayan natin. Yan po ay marami po nagbuwis ng buhay dyan. Marami pong bayani dyan. Tonyeta. Manatonyeta tayo. Ruth Agbong, MLSO. Boss Bad, sabi ni Jaret, hindi raw magiging patas ang Senado kung matutuloy ang impeachment kasi marami ang senador na maka-Duterte. Bakit? Patas ba ang HOR? Ayan ang tanong. Mas maganda pa rin po, sabi nga ni BP Sara, kasi makakasagot siya ng maayos. Imagine ninyo, sinigawan siya ni Abante. Yes or no lang, Your Honor. Claire Cruz, ma'am, gandang hapon sa iyo, ingat. Emily Sosian Sanpia, ingat palagi, labya. Bakit sa mga vlogs mo wala ka namang nababanggit na batas man lang? Pag ganun ba at puro rason lang, mas matalino na kaysa nag-aral ng batas? Hindi po. Vlog po to, hindi po to. Hindi po to korte.
Kung ano man yung gusto mong palabasin, no? Vlog po ito. Vlog ko po ito. Kung ano po yung gusto mo ba magbabanggit po ako. Real talk po. Ang mga tao pong mahilig magbanggit ng batas. Ano po kasi sa kanila yan, naturalmente, naturalesa na yan sa kanila. Mga abogado. Mapapansin nyo po yung mga abogado, lagi yan nagko-quote ng mga kaso. No? Sa Supreme Court na Dueña versus Cabrera, sinabi po na Supreme Court na ganito, ganito, ganito. Natural po yun sa mga abogado, yun po ang training nila eh. No? Iba-iba po ng training niya. Mahalata mo yung ang training. Katulad nun si Lux. Asan ka na, Lux? Katulad si Lux. Nasanay yan na pag sinabi niya yung taing salita, tatawa na yung mga tao. O, kasi nga yung kapamilya niya, nag-usap-usap na yan. Pag si Lux magpapatawa, tumawa tayo kasi baka sunugin na naman yung bahay natin. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin na kinakailangan kong magbanggit ng mga batas. Hindi po ako abogado. No? Ayan, malinaw po sana. No? Ito po ay vlog ko lang. Ngayon, patalinuhan po. Hindi ko alam kung ano pong kinalaman ng abogado sa patalinuhan. Hindi rin po ako nagpapatalinuhan dito. Wala po akong intensyon na makipagmatalinuhan kung kanino pa man. Kasi simple lang naman yan. Gusto nyo malaman kung mas matalino kayo sa tao? Uso na po yung IQ. Mas mataas ang IQ mo, mas matalino ka. Yun nga po yung sukatan eh. IQ. Ang tanong nyo ba, ilan ang IQ ko? Wag na, baka mabigla kayo. Henyo po ako. Henyo po ako. Okay na ba yun? Huwag na yung nalalaman mong batas. Bakit wala kang binabanggit na batas? Bakit nyo naman dinidelete? Huwag nyo i-delete kasi pinapaliwanagan ko siya eh. Hindi naman masama yung tanong niya eh. Huwag nyo pong i-delete. Pag mga kinokontra lang po ako, gusto ko po yan kasi po ganyan po sumasarap yung kwentuhan eh. Dami mo naluloko bats, dami mo nauuto. Correct? Ha? Ikaw, nauuto ko. Pero yung mga tao rito naniniwala sa akin, hindi po sila ututo. Ikaw, nauuto kita. Bakit? Ayaw mo sa akin eh. Pero balik ka ng balik, Miguel Ramirez, di ba? Bakit ka bumabalik? Yan, nauuto kita. Di ba? Emily Socabadong, ingat, God bless. Kasi po sa mga kakontra, doon po natin na maganda po yung mga balitaktakan na, wag lang yung mambabastos. Okay, Michael De Los Reyes, de porket nag-aral ng batas, ibig sabihin matalino na siya. Mamaya po 4:30 manood po tayo sa Net25, may pasabog na naman. Kita nyo naman, ha? May pasabog na naman. IQ at EQ, Chief. Hindi po, IQ lang po ang talino, EQ. Ganito po yan. IQ lang po yung talino. EQ, inimbento po yan ng mabababa IQ. Alam yung EQ po, inimbento lang po yan ng mabababa IQ. Para masabi, mataas naman EQ namin. O, di ba? Ganun lang yun eh. Pero hindi po ibig sabihin na mataas IQ mo, magtatagumpay ka na sa buhay. Iba po yun. Parang ano po yan, parang pinanganak ka, maputi. Ang IQ po, namamana. Maputi ka. Tapos, ibig po ba sabihin, may yung maputi pong pinanganak, pwedeng maputian pa ng kayumanggilang? Pwede. Kung naging magbubuti ka, maputi ka, naging magbubuti, masusunog ka sa araw. Nakita niyo po yung mga sunog sa araw? O, di ba, ang tendency, umitim sila. Yung medyo kayumanggilang, naglutatayon.
o kaya nagpahid ng Shinshanchu, mas puputi na siya sa pinanganak. Ganon din po yung IQ. Hindi po ibig sabihin na mataas ang IQ mo, hindi mo naman nahasa, kulang ka sa sustansya. Wala rin yung talino mo, babaliw ka pa nun. Biro mo, talino mo, wala kang kain. Putan, baka ikaw yung nakikita namin na nagkukwenta sa ilalim ng tuloy na LRT. 'Di ba? 1 plus 1 equals 100x times to the multiple chat. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi po ibig sabihin na mataas IQ nyo, magtatagumpay na kayo sa buhay. Mataas ang IQ, pinanganak kayo, namamana yan eh. Ang talino po namamana, parang gandang lalaki yan. Pangit ang tatay mo, pangit ang nanay mo. Hindi ka magandang lalaki dapat. Kasi pag magandang lalaki ka, tignan mo yung driver nyo kung pogi. Namamana po yung IQ. No? Ayan po. Pag nade-develop po, yun po yung EQ po yan. Yeah, EQ. Ano ba yung EQ? Ay, kasi nga mabababa IQ na nag-imbento niyan. So, para naman daw hindi sila mukhang engot. Mayayabang kasi yung mga IQ na may nakakakain ng gusto. Kaya, di ba dong bakit karamihan ng mga mayayaman mas matalino sa mahirap? O yun nga po, hindi ibig sabihin na pinanganak silang matalino. Emotional. O, kita nyo, paano mo sasukati emotional quotient, di ba? Yan nga po yun eh. Nag-imbento po niyan yung mga maramdamin. Inapi-api dahil mahina ang IQ. Mababa IQ niya, pinanganak siya eh. Pero sa tingin niya, matalino siya. Nag-imbento siya ng emotional EQ. Mataas naman ang aking emotional EQ. Anong ibig sabihin nun? Maramdamin ka? Ay, wala po akong pakialam dyan. Basta IQ po ang tunay na sukutan ng talino. Ngayon, may mga pinanganak tayo, mararamdaman nyo yan. Graduate ng cum laude. Hindi pa cum laude. Yung valedictorian nung high school. Pero wala rin narating. Kasi nga, walang pantuition. Nung araw naman, mga kapatid, panahon lang po ni Tatay Digong, nagkaroon ng libreng education sa kolehiyo. Kahit po libre tuition, libre lahat. Wala ka namang pamasahe, wala kang pandorm. 'Di ba? Hindi ka rin makakatapos. Tapos ano lang yung kaya mong kurso pag mahirap ka. Limited eh. Limited. Okay. Bakit mas nagiging matagumpay yung mga mayayaman? Nakita ko na yan eh. Magkakaklase sila. Nag-aral sila pang mayamang eskwelahan. Yung mga matatalino nilang kaklase, doktor na, abogado, etc. Pero sila dahil maaga sila nag-asawa, nagtayo lang sila ng mga negosyo nila, yung mga cater. Yung kumpletong catering. Basta pag may birthday, lahat meron sila party. Ayan. Yumaman din kahit hindi ganong matalino kasi lahat ng kaklase nila, customer nila. Kaklase nila mayayaman. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kaya advantage din yung circle ka ng mga mayayaman eh. Kahit hindi ka sinuwerte sa katalinuhan, makakapagnegosyo ka, may instant kang mga mayayaman na matatalinong kaklase. Ngayon, yung pagdating naman po sa valedictorian, malamang mataas ang IQ nila, kaya lang din na nila na-develop yung katasan ng IQ nila dahil sa kakapusan naman ng pagkain. Kakapusan ng pera para magtrabaho o mag-aral. Ako po, kaya ako nakatapos, ginamit ko po yung street smart. Nanligaw ako ng mga pangit. Wag ko na po ituloy, baka may masaktan eh. Hindi, biro.
Nagligaw po ako ng mga mayayaman. Nanligaw ako ng mga may mga kaya sa buhay. Mabasted man ako, nautangan ko na sila. Pwede rin naman po pinanganak na matalino yung bata. Tapos hindi niya na-develop yung utak niya kasi lang, 'di ba? Yung nanay hindi naman po pwedeng magpa-dede kasi may trabaho. Lang yung pinadedede. Alam niyo, kulang sa sustansya. Kinakailangan din ma-develop yung utak eh. Hindi, biro lang po, biro lang. Pero nakasurvive po ako. Naintindihan niyo na po. Kahit pare-pareho kayong mayayaman, meron pong mas matalino diyan sa mga so sa tunay na buhay, environment factor na po. 'Di ba? Huwag niyo sabihin sa mga mahihirap na lugar walang matatalino. Meron po. Hindi lang nakapagtapos. Sabi, nagdi-discuss yung aming prof noon ng ako nag-aaral. Sabi niya, bakit yung mga taga-Ateneo mas magaganda yung mga Atenista kaysa sa mga nag-aaral sa pangkaraniwang kolehiyo. 'Di ba? Ay ang unang sagot kagad Unang sagot kagad ng mga kaklase ko. Kasi kasi sir yung may pampaganda sila. Hindi, sabi ng prof ko. Nakakita na ako ng mga taga-Ateneo, talagang magaganda sila kaysa sa mga pangkaraniwan. Kami hindi pang mayaman yung college. State University ako pero hindi pang mayaman eh. Bakit? 'Di ba? Yung mga matatalino, nakakapag-asawa na sila ng mayayaman. Yung mga matatalinong yumaman, nakakapag-asawa sila ng mga magaganda. Gumaganda lahi nila. 'Di ba? Tignan niyo yung kaya lang walang lahi si Heart Evangelista eh. Nakita niyo matalino it may appear na hindi matalino naman si Chis Escudero. 'Di ba? Mag-improve yung lahi mo kasi siyempre ang tendency po kasi ng tao maghanap ka ng opposite mo kasi yun yung kakulangan mo. Kaya karamihan yung mga maitim, lumaking maitim, gusto nila maputi yung mapangasawa nila. Yun yung natural tendency kaya tayo nagso-survive yung yung mundo eh. Pag maganda ka't lulan-lula naman sa mga matatalino. Kaya ang dami naluloko ng mga magagaling mag-English eh. Akalain mo si Mo Twister, 'di ba? Marami nadadagit 'yun kasi nga mukhang matalino eh. Mga artista kasi karamihan niyan magaganda. Karamihan magaganda. Pero kulang siyempre maganda na sila eh. 'Di ba? Ganun po 'yun eh. Kaya mga magaganda at pogi, nakaka-relate sila dito eh. Hindi sila masyadong pala-aral nung sila ay high school hanggang kolehiyo. Kasi siyempre dating eh. Kaming mga pangkaraniwan ng itsura, ano pa gagawin namin? Hindi naman namin kayang makipagligawan kung kanino.